Tayo na't magpahinga. Mapayapang araw ng linggo mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ngayon. Pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Sinabi naman niya sa kanila, "Tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti." Sapagkat dooy marami ang paroot parito at hindi man lamang sila makakain, kaya lumayo sila at namangka na sila lang patungo sa ilang lugar. Ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng marami, kaya nagtakbuhan sila mula sa kani-kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa sa kanila. Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming tao na nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Naranasan mo na bang pagod ka na pero kailangan ka pa rin ng iba? Sa mabuting balita ngayong araw, bumalik ang mga apostol kay Jesus at kinuwento ang kanilang mga ginawa. Dama ni Jesus ang pagod nila, kaya nag-alok siya sa kanila ng pahinga. Napakagandang paalala ito na kahit si Jesus, kinikilala ang pangangailangan natin ng pahinga. Sa ating abalang buhay, madalas nating nakakalimutan ang maglaan ng oras para sa sarili. Ngunit ang pahinga ay mahalaga hindi lamang para sa ating kalusugan, kundi para rin sa ating espiritual na buhay. Sa oras ng pahinga nagkakaroon tayo ng pagkakataong mag-recharge, magnilay-nilay at lumapit sa Diyos. Ang pahinga ay nagbibigay lakas para sa mas makabuluhang paglilingkod. Pero si Jesus, na kailangan din ng pahinga, piniling maglingkod pa rin. Ipinapakita nito ang malasakit ni Jesus, ang pagpapahalaga sa pangangailangan ng iba kahit siya mismo ay pagod na. Ang kanyang puso ay laging bukas para sa mga nangangailangan. At ito ang tunay na larawan ng isang pastol na nagmamalasakit sa kanyang tupa. Dito natin makikita ang balanse sa pagitan ng pahinga at sakripisyo sa misyon. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paraan upang magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa iba. Usong-uso ngayon ang salitang self-care at mabuting gawin ito. Pero laging tandaan, as Christians, our self-care is for self-gift. Inaalagaan natin ang ating sarili para pangalagaan ang kalidad ng ating pag-aalaga sa iba. Sa bandang huli, ito ang tanda ng isang Kristiyano. Ang kakayahang isakripisyo ang sariling kagustuhan para sa kabutihan ng iba. Ito ang pinakita sa atin ngayong araw ni Jesus at ito nawa ang ating tularan. Sa kabila ng kanyang pagod, si Jesus ay patuloy na naglingkod at nagmahal. Sa ganitong paraan, tayo rin ay magiging tunay na instrumento ng awa at biyaya sa mundong uhaw sa Kanya. Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.